Lumabas ang katotohanan sa isyong pagtawid ni Carl Tamayo sa MPBL matapos ang unang window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Si Justin Brownlee ipinaliwanag kung bakit kailangan niya tumanggap ng alok mula sa ibang liga o bansa matapos ang qualifiers. Si Coach Tim Cone may inamin din matapos ang dalawang bakbakan. At si Miss Erica D ng SBP inilabas ang petsa kung kailan ulit nakatakdang magtipon ng gilas para paghandaan ang Olympic qualifying tournament. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Matapos ang kampanya ng Gilas Pilipinas sa unang window ng FIBA Asia Cup qualifiers na naging matagumpay, bunga ng itinala nitong dalawang sunod na panalo at walang talo, babalik sa kanilang ball clubs ang lahat ng players. Sa kaso ni Carl Tamayo, umugong ang balitang papasok siya sa koponan ng Manila Stars ng MPBL. Kung si Carl Tamayo ang tatanungin natin, ano ang katotohanan sa isyong ito base sa kanyang management team? Saan siya patungo after ng Gilas Pilipinas? Tutukan po natin ang kanyang management team sa report ni John Mark Garcia ng Spain. Ang player ng Gilas na si Carl Tamayo ay hindi maglalaro para sa Manila Stars sa MPBL sa kabila ng mga pahayag na ginawa ni Andrew Yu sa isang Facebook group. Hindi ito kinumpirma ni Tamayo sa anumang pahayag. Ayon po yan sa VP Global Management. Sa report nga po yan ni John Mark Garcia. Matapos yan, tutukan din po natin ang pahayag ni Carl Tamayo sa report ni Ivan Suing ng Daily Tribune. Andito ako para maglingkod sa bansa. Hindi na mahalaga siguro kung saan ako mapupunta pagkatapos nito. So mula po sa kampo ni Carl Tamayo, hindi po siya mapupunta sa Manila Star ng MPBL. Ayon din po sa kanya, hindi na po mahalaga kung saan siya mapupunta pagkatapos ng unang window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Sa kanyang pahayag, base po sa pahayag niya, makikita po natin na nagiging maingat po siya sa pagpili ng koponan. Or siguro maaaring sa liga na patutunguhan niya matapos ang unang window ng FIBA Asia Cup, di ba? Well, para sa akin, tama lang po yun. Kasi nakita naman natin na nangyari sa kanya dun sa Japan. Although may kakayahan naman siya, katulad nung ipinakita niya sa katatapos na unang window ng FIBA Asia Cup qualifiers, kung saan nagtala po siya ng 11 points, 6 rebounds at 2 assists sa loob po yan ng 16 minutes versus Chinese Taipei po yan. Hindi po siya nabigyan ng magandang exposure sa Japan. So para sa akin, tama lang talaga na pumili siya ng tamang liga at koponan para sa kanya. Bukod kay Carl Tamayo, umugong din ang balitang may mga alok kay Justin Brownlee para maglaro overseas. Bunga na rin ng pagbubukas ng All-Filipino Cup sa PBA kung saan kakailanganin niyang ibakante ang sarili matapos ang unang window ng qualifiers. Sa lumabas na balita ay interesado si Justin na kunin ang oportunidad na yon, pero hindi pa siya nagbibigay ng pahayag kung saan siya patungo. Pero sa interview ng media, sinabi ni Justin ang dahilan kaya tatanggap siyang muli ng alok. Ano nga ba ang rason para kay Justin Brownlee? Tutukan po natin si Justin sa report ni Ivan Suing ng Daily Tribune. Gusto ko talagang manatiling nasa forma at sana dumating yung opportunity na makakapaglaro ako sa ibang lugar kung hindi man sa Asia. Gusto ko lang talagang manatiling nasa forma at ayokong magpahinga ng masyadong matagal. So ibig sabihin, ayaw niyang kalawangin siya, di ba? Ayaw niyang ibakante ang sarili kasi wala naman talagang dahilan para hindi siya tumanggap ng alok, di ba? Wala namang suspension sa kanyang FIBA. Tapos na po yun. So bakit hindi siya kukuha ng offers mula overseas, di ba? Para maglaro po siya doon. Tama lang yun. Unang-una kasi, hindi naman siya mawawala sa Ginebra. Andyan siya matapos ang All-Filipino at andyan din siya sa Gilas Pilipinas. Hindi rin siya mawawala doon. Actually sa palagay ko isa rin ang Gilas sa mga dahilan kaya gusto niyang manatiling nasa forma siya. Ilang buwan na lang po kasi OQT na po yan. Sasabak na ulit sila sa mga European teams. So dapat talaga wala siyang kalawang pagdating ng oras na yon. Kung gusto ni Justin na manatiling nasa forma ang katawan habang hinihintay ang kanyang tawag mula sa Barangay Ginebra at Gilas Pilipinas, inamin naman ni Coach Tim Cone na nais pa nila sana maglaro para mapanatili ang pagsasama-sama ng players. Pero ayon na rin sa kanya, hindi nila kontrolado ang lahat. Ano nga ba ang pahayag ni Coach Tim Cone tungkol sa isyong yan? Tutukan po natin si Coach Tim sa report ni Romel Fuertes Jr. na Inquirer. Gusto sana namin meron pang isang laro sa susunod na linggo o ilang araw para mapanatili natin ang kupunan. Pero hindi natin kontrolado yan Parang ito yung pakiramdam na katulad na isang pagtatapos kasi hindi na kami ulit maglalaro ng 3, 4 o 5 buwan. Parang may ending. Obviously, nalungkot or malungkot si Coach Tim Cone na matapos ang dalawang pasada ng bakbakan sa dalawang koponan ng China, maghihiwa-hiwalay or naghiwalay na po sila ulit.
Parang ginanahan po si Coach Tim no? Yung tipong ayaw niya munang buwagin na nabuo niya sa maliit na panahon. Actually, may kay naman po siya kasi successful po yung binuo niyang team sa loob lang ng ilang araw. Anyway, hindi pa naman katapusan ng lahat Pero dahil wala na po silang laro, pakiramdam talaga ni Coach Tim, may ending yung bahagi na yon. Yung tipong kailangan muna nilang isara ulit at saka nilang bubuksan sakaling dumating yung tamang pagkakataon. No? At yun na nga po yun. Sa OQT na sila magkikita-kita ulit at mabubuo. Bunga ng pagtatapos ng unang window ng FIBA Asia Cup Qualifiers, babalik na sila sa kanilang ball clubs, sa PBA at maging overseas. At dahil kailangan nilang mabuo ulit para sa nalalapit na pagsagupa ng Gilas Pilipinas sa mga bansang Latvia at Georgia para husgahan kung sino ang makakapasok sa Paris Olympics sa pamamagitan ng OQT, marami ang nagtatanong kung kailan ulit sila magsasama-sama para dito. Sa pananaw ni SBP Executive Director Erica D, kailan nga ba ulit sila masisilayan ng publiko na magkakasama para maghanda sa Olympic Qualifying Tournament? Tutukan po natin si SBP Executive Director Erica D sa report ni Ivan Suwing ng Daily Tribune. Nakabalik na ang mga players sa kanilang mother teams. Muli kami magtitipon sa huling bahagi ng Hunyo, maaaring June 22. Magsisimula ang OQT sa July. So mula mismo kay Ma'am Erica D, June 22, huling bahagi ng Hunyo, takdang pagtitipon ulit ng Gilas Pilipinas para sa Olympic Qualifying Tournament. At katulad ng alam nating lahat, may nakatakdang pagsagupa ang Gilas sa mga bansang Slovenia, Lithuania at Czech Republic para paghanda ng Latvia at Georgia. At ayon na rin kay Coach Tim Cone, meron po silang 10 araw para maghanda, di ba? So alam natin, nasusulitin nila yon para makuha ang tamang forma o timpla ng koponan bago tuluyang marating ang Olympic Qualifying Tournament. Para sa akin, napakahirap ng haharapin ng Gilas, di ba? Dadaan po sila sa butas ng karayom sa kampanyang yan para sa Olympics. Pero kahit ano pa maging resulta siguro, naniniwala po tayo na ginawa po nila ang lahat or gagawin nila ang lahat para sa bayan. Kaya manalo man or matalo, andyan pa rin po tayo. Nakasuporta pa rin po sa kanila. Anyway, bago tayo tuluyang magpaalam, i-shoutout po natin si Giovanni Maano. Shoutout po sa iyo mula sa Karata, Western Australia. Shoutout din po kay Marcelino Junior Cruz. Shoutout po sir, maraming salamat. Si Jean and Man, shoutout din po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood ng ating video. Si Alex Street Mart, shoutout po sa inyo Sir Alex Ventanilla family ng Bulacan, Bulacan. Maraming salamat sa suporta. Kay Ronald Berbosidad, sir, maraming salamat. Nakikita ko po kayo araw-araw. And si Kyle Paraiso, maraming salamat din po sa suporta. Shoutout din po natin si Jumper June TV. Shoutout po sa inyo sir mula sa Jeddah or Jeddah Bikers. Si Josephine Miit Katipon, maraming salamat po sir mula sa Hong Kong. Dodong Fernandez, salamat po sir. Shoutout din po natin si Rolando Garcia. Shoutout din po natin si Serge Genubaten, maraming salamat po. Si Edgar Aristorenas, maraming salamat po. Shoutout din po natin si YL009, Lito Albores, maraming salamat din po sa suporta. Jomar Fernandez, shoutout po sa inyo sir. Shoutout din po natin si Comigho Dalino Vlog, maraming salamat po sir. Si Knives, maraming salamat. Shoutout din po kay Wilter Ronquillo, maraming salamat. Shoutout din po kay Dwayne G. Remio, maraming salamat po sir. And of course, wag din natin kalimutan si Kate Palapar, maraming salamat.